Ay, nakauna pa na siya. Welcome, hello! Hello, welcome sa ating panibagong 100 peso challenge. Meron tayo dito na tokwa. Cut ko na siya into cubes na bite size or 2. Tutuyuin lang natin siya ng konti ng paper towel. Yan, para medyo matuyo. Dahil alam natin, ang tokwa nagre-release ng kanyang sariling water. Ayan. At dahil medyo dried up na siya, okay na siya. Ang halaga ng ating tokwa ay 20 pesos. Apat dito sa amin, 5 pesos per square ng tokwa na nabibili sa palengke. Bumili lang ako ng 4. Kaya halaga ng tokwa, 20 pesos. And then, meron akong leftover na breading. Gagamit ako ng spicy kasi medyo mahilig ako lately sa maaanghang. Gamit lang tayo ng konti. From leftover, siguro ang halaga nito ay around 10 to 15 pesos ang magagamit natin. Pero hindi, siguro around 10 pesos lang talaga. Kasi konti lang naman ang kailangan natin. Just enough to coat the tokwa squares na meron tayo. Yan. Nalagay transfer natin sa isang container. Sa malinis at yung container ulit bago natin siya ipa-fry. Pero alam mo, much better kung ilalagay natin siya sa isang plastic. Plastic na malinis. Tapos, ito tip para mas mabilis mas mabilis ang trabaho. Lagyan mo siya na plastic bag, yung tinatawag na plastic labo na nabibili sa market, ginagamit pang Sharon, and then ibuhos mo dyan ng breading. Yan. Nahahatching ako. And then, hawakan mo lang. Ikot ng konti. And then, i-shake. It's done. O, diba? Pero parang kulang pa. Dagdagan natin ng konti. Dahil nga, nagre-release siya ng sarili niyang juices. Ang tokwa, natakaw talaga siya sa breading. Pero, manipis na breading lang. Okay na tayo. So, tama. Around 15 pesos ng breading ang magagamit natin para sa 20 pesos na tokwa. So, total of 35 pesos. Ayan. Buhos lang natin dyan. And then, let's go. Fry na natin siya. 20 pesos na mantika. Pwede na natin ilagay ang tokwa. Bilis, bilis. Bilisan ng kilos. Bilisan ng kilos. Dahil, baka luto na yung iba. Hindi mo pa na ilalagay lahat. Mabilis lang siya. Kailangan lang niya mag-brown. Ako, I don't prefer tokwa na masyadong tostado. Kasi pagka lumamig siya, medyo, tumitigas. I prefer tokwa na medyo malasado lang. Para kahit malamig siya, malambot pa rin siya. At lasang-lasa mo yung savory taste ng tokwa natin. Yan. At wala akong panghalo. So, wait lang. Off na ang fire. Dahil baka masobrahan siya sa luto. Mainit pa rin ang mantika. Ilagay natin siya dito sa ating food bowl na may paper towel para para ma-drain ang kanyang mantika. Ayaw naman natin na sobrang mamantika ang ating mga pagkain dahil kaya tayo nagpo-produce ng mga healthy para gusto nating maging healthy. Pero kung isasama natin lahat ng oil na meron, bawas-bawasan lang, di man madidrain lahat, pero bawas-bawasan mo lang ng konti. Yan. Diba? Golden brown. Dahil magkakaroon ng kulay ang kamay ko, susot ako ng gloves. Iyakin sa gitna. Scoop out ang laman.
Ilagay sa pinggan. Simutin mabuti kasi sayang. Meron pa. Simutin natin ng mabuti kasi sayang. Isa pa. Ayan. Tumama ang balat. Iniisip ko kung isa o dalawa ang ilalagay ko, pero sige, dalawa na para mas malasa. Magkano yung tokwa? 20 pesos. Tapos yung breading natin 15. Ang ating itlog na maalat ay 30 pesos ang dalawa. Pero pwede rin isa lang ang gamitin nyo kung gusto niyo, ha? Magkano na? 20 plus 15, 35 plus 30, 65. Durugin lang natin. Yan. Tapos, pupunta na ulit tayo dun sa ating frying pan na pinagprituhan ng ating tokwa. Let's go! Di ko alam bakit nawala ang sound nung nire-record ko to. Pero, ayan, nag-melt lang ako ng 1 tablespoon butter at nilagyan ng 1 teaspoon ng cooked na bawang. Pero pwede rin kayong gumamit ng fresh if you prefer. Tapos, ayan, nyo lang siya ma-infuse ang flavor dyan. And then, ilalagay nyo na yung dinurog natin na salted egg. Hindi siya, ayaw siyang umalis doon sa kanyang, kailangan siyang i-scrape. And ayan, mix lang natin hanggang sa properly incorporated ng lahat. Tapos, dadagdagan natin siya ng konting, usually milk ang nilalagay. Pero since wala akong available na milk, all-purpose cream ang nilagay ko. Siguro around, half cup lang. Para lang ma-balance yung lasa ng saltiness ng egg at saka ng butter. And that's it. Ayan. Yan, na natin siya. Nakita nyo, nagkakaroon ng kumukulo. Which means na i-infuse na yung kanyang flavor all in. And then, buusan natin yung ating piniritong tokwa. Ganyan lang siya kasimple. Ganyan lang siya kadali. Mag-coat lang ng mabuti nung sauce, nung salted egg sauce ang tokwa. Blend all together. Wala na tayong ilalagay na salt and pepper kasi salted na yung egg. And peppery na yung ating tokwa dahil I use spicy breading. Ayan na siya. Almost done. And ready to taste. There goes our finished product. Sprinkle lang with toasted garlic. And it's done. Perfect.